Isang mapagpala at maganda at maulang araw po sa inyong lahat, mga kabarangay. Isang karangalan ang makasama kayo, 42,047 barangays, upang pag-usapan natin ang mga mahalagang probisyon sa Local Government Code, ang mga duties and functions, lalo po ngayong araw, ng mga kagawad, at higit sa lahat ang mga nangyayari sa ating serbisyong barangay. Dito lahat yan sa barangay tayo. Ngayon pong araw na ay pinalad po tayo at tinitignan ko kung nagre-recording. Hindi po tayo sanay sa Zoom. At dahil umaulan at malayo po ang ating pong special guest this morning, naisipan po natin na mag-Zoom. At alam niyo po mga kabarangay, nais po namin kayong makilala, mga kapitan, mga kagawad, mga sek, tres, tanod sa buong Pilipinas. Kaya po ito pong Zoom interview dahil po mga malalayo nga po ang mga lugar ninyo, ay i-conduct na po natin nang sa ganun na yung magkakilanlanan po tayong lahat. Ang ating guest for this episode ay walang iba, ang napakaganda at napakagaling na kagawad, parang si Kagawad Marie. Si Kagawad Jinky Bigueras. Isa po siyang nurse, independent kagawad, tumakbo po noong 2010 at 2018, mamaya pagkikwentuhan natin, pero bumalik po siya. So, bale, first termer po siya dahil merong interruption sa kanyang service. Mamaya mapapag-usapan. At pag-usapan na po natin yung period of interruption pagka po kayo po ay isang kagawad at kung pwede ho kayong tumakbo muli. At mapalad po tayo dahil siya po ay taga-Barangay San Juan, Santo Domingo, Albay. Napakalayo. Welcome to the show, Kagawad Jinky Bigueras. Hello po sa inyong lahat and magandang hapon kag Smooch and salamat po sa pagkakataon na ito ng mga ka-SBT na nandito po ako sa inyong harapan. Maraming maraming salamat, Kagawad. Kagawad Jinky. Kagawad Jinky na lang tatawag ko sa iyo. O, Apo, kasi apo. alam ninyo, mga kabarangay, paminsan-minsan siniswerte tayo pagka halimbawa nag-i-scroll tayo, bigla natin makikita yung profile ng isang kagawad na napakaraming ginawa, mga ordinansa, mga resolusyon, bukod sa kanyang pagkawang gawa out of her own volition. Dahil nga siya ay nurse, eh, isa lamang na progression o isa lamang na pagtalon sa another form of public service ang pagiging kagawad niya. Pero kagawad Nurse Jinky, bakit mo ba naisip na pumasok sa politika, especially sa pagiging kagawad? Siguro po kags nasa dugo na po namin kasi nung una pa yung sinasabing Teniente del Barrio is yung pinaka-lolo na po namin. So, siguro ko po yun po and then nasa puso ko din po talaga yung pagtulong. Pero yung pagiging nurse mo, matagal mo na bang ambisyon yan bago ka nag-decide na maging kagawad? Yes po. Gusto ko na po kasi yung pag-i-interact po sa mga pasyente, yun po talagang pinaka-gusto ko, ang service po. Kumbaga yung interaction mo sa iyong mga pasyente noon parang pareho din naman sa barangay, ano? Pagka Opo, humihingi ng tulong. opo. Nung una ka naging kagawad ng 2010, anong committee ang mga hinawakan mo? Committee on Health po ako nung 2010 po. Siyempre kasi nurse ka eh. Opo. So, ano ang naging experience mo bilang isang, kasi at the same time nagtatrabaho ka rin as nurse, di ba? Kagawad Jinky. Opo. So, Opo. ano na experience mo bilang isang kagawad tsaka at the same time nagtatrabaho ka na nurse? So, bali po, ang session namin noon is every Saturday and then alam din po nung mga, especially no, yung head ng hospital namin, alam niya nakagawad po ako. So, pinapayagan po ako umuwi every Friday afternoon para makapag-attend po ng session. And I see to it din po na kahit na, kasi malayo po yung pinagtatrabahuan ko from Monday to Friday, nandun po ako sa hospital, dun po nag stay.
So I see to it po na kahit po nandun ako is naibibigay ko pa rin po yung mga serbisyo na dapat po ibigay sa mga kabarangay po namin. Bilang serbisyo, syempre yung mga nakakasalamuha mo sa ospital, marami ka rin mga kabarangay na nakakasama sa ospital and vice versa. Opo. Dahil syempre isang barangay lang naman eh. Anong pangalan ng ospital na yun? Sa Pantao District Hospital po. So bali po Kags, malayo po yon, Libon. So I think third district na po yon kasi nasa first district po Ah, kami. Ang Santo okay. Domingo. So noong 2018, anong nangyari nung hindi ka na naging kagawad? Ang balitaan mo nga kami. Chismisan mo kami kung anong pangyayari. Bali po 2018 is nag-decide po ako na hindi na po mag-run as barangay kagawad. So nag-decide po ako na may nag-offer po na mag-work sa Australia noong 2018. So yun po. So kapag po talaga siguro is serbisyo publiko, publiko po talaga ang dumadaling sa dugo mo. Ang sabi ko, gusto kong bumalik sa Pilipinas. So I decided po na bumalik po dito sa Pinas. Pareho lang pala tayo eh, no? Kasi um, 2010, tumakbo akong konsihal sa bayan. 2013, nanalo ako bilang kagawad. Ikaw sa pan-second term mo yon bilang kagawad. Opo. 2018, nag-abroad ka. 2019, nag-abroad din ako. So, kinakailangan ko rin mag-resign. At yun nga, sinabi mo nga na dahil nasa dugo ang serbisyo, naisipan ko na rin na after a certain period of time, bumalik ng Pilipinas at bumalik sa serbisyo. So, ganun na nangyari sa'yo. So, tumakbo ka ulit. Opo. So, ngayon pang first Tumakbo term po na. ulit. Opo, first term po. Kag, sa anong mga paborito mong mga resolution? Meron ako nabasa, resolution tungkol sa vendors na pag sa harap ng tindahan nila sila maglilinis baga? Yung ba yung resolution na yun? Opo, yung resolution po na every tindahan po ng aming barangay is dapat po magkaroon ng trash bin po, ang basurahan para po sa cleanliness po ng aming barangay. Pumasa yun. Opo, nakapasa po yun. And O, thank God din po sa mga kasamahan ko po kasi sobrang supportive po nila. kamusta naman yung reception? Kamusta naman ang sinabi ng mga may maliliit na negosyo sa inyo, yung mga tindahan? Okay naman sa kanila? Okay naman po, Ags. Kasi para Ah, din naman po sa buong barangay po. okay. Kasi kung hindi nyo na itatanong, no, taga-Albay si Kagawad Jinky. 10 kilometers lang yata yung Mayon Volcano sa kanila, kaya everyday nakikita nila, di ba? Opo, Napakaganda dyan sa inyong barangay. sobra po, Ags. Iba kasi ang barangay sa probinsya, iba rin ang barangay sa NCR. Dito kami sa NCR, medyo stressed kami. Kasi dito lahat ng problema, traffic, pollution, dumi, cleanliness, krimen, nandito lahat. Pero sa inyo, masasabi mo ba Kagawad Jinky, highly stressful dyan o okay lang? Neutral lang po, Kags. Kasi syempre po, sa pagiging kagawad is nandun pa rin po yung stress. Pero na-handle naman po. Pero hindi naman po so much stress. Hindi naman po masyado ganun. Okay, nagkaroon ka rin ng resolution regarding sa barangay ninyo na pagka mayroong business establishment, at least man lang isa o dalawa sa taga-barangay sa inyo ay hire ng business Yes establishment po. na yon para maging Opo. business friendly ang isang negosyante sa inyong lugar. Kamusta? Ano na nang nangyari doon? Okay naman po, Kags, kasi um, ang alam ko, meron po ditong sa aming barangay na isang lending company. So alam ko po, may isa po doon na nakapasok sa aming barangay, taga-barangay San Juan. And then may isa din po na laundry shop and then may isang resort po. I mean dalawang resort po.
na ang mga tauhan po doon is galing po sa amin yung iba, sa amin pong barangay. Ano ba nakalagay sa resolution mo na qualifications ng mga dapat aplikante ng mga nagpuputap ng business establishment na yan? Kasi I'm sure maraming mga taga-probinsya ang nais kopyahin yung ganyang klaseng ordinansa. Mhm. Subali po, Kags, may ano po kami, may copy po ng mga out of school youth, yung mga wala po talagang trabaho sa amin. Basta po 18 pataas, yun po. And then isa kang may ano ka, may good moral ka sa barangay namin is pasok ka po. Good moral character, syempre. Tapos Opo. residente ka ng barangay na yon. Opo, ng Kailangan Sanuan. ba botante ka? Registered voter? Opo. Kasi Ah, sa barangay Sanuan, at least po alam po namin na talagang taga roon ka po. Taga dito ka po sa amin. Oo nga. Isa na sa mga ordinansa mo, yung sa mga pet owners naman na, syempre, Opo. kalinisan. Ako, guilty ako dito pag nilalakad ko yung aso ko eh. Dapat meron silang, ang ordinansa mo, dapat meron silang, at least man lang plastic o lagayan ng kanilang mga dumi. Kasi yun naman ang reason bakit natin sila pinapasyal, ano, para hindi magkalat. Meron bang corresponding penalty yan, Kags? Magkano yung penalty pag halimbawa nahulihan na dumumi tapos hindi nilinis? Opo po. Ang first offense po nun, Kags, is i-call muna namin yung attention nung taong yon. And then second po is may multa po na 500 pesos. And then pag third po, kung talagang ano is nasa 1,000 pesos po. At the same time, may community service po na inilagay po kami. Wala pa namang kayo talagang yung nahulihan ng umabot sa 1,000 pesos. Wala pa naman po, Kags. Oh, madisiplina naman yung mga taga-albay no? Opo. Oh, diyan sa inyong barangay, ilan ang population niyo sa barangay? Ilan yung empleyado ng inyong barangay? Kasi ang population niyo is 1,000. Yung registered voters po, parang nasa 1,000 plus po, Kags. Sa aming pong barangay, ang empleyado po is, I think po, nasa 20, kung hindi po ako nagkakamali. Kasama na doon ang lupon, tanod. Opo. Eco So, aid, barangay electrician, mga ganun po, Kags. so council is 7 kagawad plus 1 presiding officer plus stress plus sec is 10, di ba? So kung Opo. 20, meron pa kayong 10 na Ay tanod. 10 pong lupong tagapamayapa, and then 6 na ano na barangay tanod, um 5 na BNA ay BHW, and then 1 BNS, more than Ah, pala, and then 1 daycare worker po. okay. Ah, yung inyo bang barangay hall matagal ng istruktura o saan siya located? Gitna ng inyong barangay? um Ito po kasi, Kags, is bago lang kasi yung luma po is parang nasa risk area po siya, parang malapit po siya sa may kanal. So nag-decide po yung dating umupo. And then sa tulong din po ng congressman dati is nagpatayo po ng bago pong barangay hall po dito sa Purok 5 ng aming barangay. Malapit po siya sa may seawall kasi malapit din po kami sa may dagat. So up and down po yun na Wow, ginawa po. Bago po napakaganda. yun. Alam mo, sana makabisita naman kaming sa barangay Sure po. tayo dyan. Kag Jinky, ano ang gusto mong mangyari sa barangay ninyo? Halimbawa, kasi malapit na tayo magtapos. Nais ko sanang Mhm. malaman bilang isang kagawad na hindi naman nangangampanya bilang kapitan, ano? Pero bilang isang kagawad, ano ang mga nais mong ma-achieve sa iyong barangay? So, ang gusto ko lang po Kags ma-achieve is continuous po yung public service. And then, yung mga pangailangan po talaga ng aming barangay, especially sa health, mga pang BP, nebulizer, and then pang blood glucose monitoring is maibigay po natin. And thank God po, naibigay po natin yon sa pamamagitan po ng honorarium po. And then, yung mga projects ko pa po, katulad po nung 23 barangays po namin dito sa Santo Domingo.
First po ang Barangay San Juan na nagbibigay po ng a cake para po sa mga senior citizens po natin. So gusto ko po yun na yung legacy po, yung pagiging mabuting public servant is maibigay ko po sa mga tao kasi sila man po ang dahilan kung bakit nandito po tayo ngayon sa posisyon. Oo nga, wow, napakalaking achievement, Nurse Jinky, kasi yung mga binanggit mo, kinukuha nyo lang sa inyong honorarium. Kasi Opo. maliit ang inyong budget, hindi ba? At dahil nga hindi nyo pinagkakait, marami kayong natutulungan like yung sa blood glucose na monitoring, mga sa maintenance na gamot, na lahat yan galing sa inyong honorarium din. So, yun nga ang sinasabi natin sa public service, di ba? Lugi pa tayo. Akala kasi ng mga tao na nagpapakasarap lang tayo, yung iba, corruption, yung iba, ganito. Hindi nila alam mahirap maging corrupt sa barangay. Second, kahit anong sabihin mo, ano pa tayo, lugi pa dahil abonado tayo lagi sa pagdating sa Opo. serbisyo. Pero hindi tayo magsasabing na tayo yung nagrereklamo. Gusto pa natin maging legacy nga po yun. Opo. And at the same time, dahil nga ang iyong ancestor, ang iyong mga ninuno at ang iyong kapitan ngayon ay isa kayong pamilya na matagal na nagsisilbi sa inyong barangay. Opo. Pakibati naman ang iyong kapitan tsaka ang ating mga councilmen dyan sa Barangay San Juan. So yun po, binabati ko po ang aming barangay captain, ang aming barangay kapitan na sobrang sipag po at napakabait si Cap Alvin Begueras po. And then sa mga kasamahan ko po na mga kagawad, si Kagawad G. Kiamno, Juby Rodriguez, Nins de los Reyes, Anthony Vigueras, Gladys Tarabisilia, and then yung SK chairman po namin na si Jonathan Vigueras po. And sa SK ay sa secretary po namin na napakasipag at treasurer po kay Girly Patriarca and kay Ma'am Senny Valderrama po. Ayan, maraming maraming salamat. Kapitan Alvin Bigueras from sa Barangay Tayo. Lahat po kami dito hanga po sa inyo, sa inyong council, sa buong council. Maraming maraming salamat. Continue to support your Kapitan. At saka Tresek, maraming salamat sa inyong serbisyo. Kagawad Jinky, any last words na or message na nais mo ipamahagi sa ating mga manonood dito sa Barangay Tayo? So, yun po ang last message ko po para po sa mga nanonood dito, mga ka-SBT. Sana patuloy tayong manood ng SBT kasi dito talaga ako natuto kung paano pa talaga mag-strive or paano pa talaga gumawa ng barangay resolution, ng mga ordinances. So sabi ko nga po is, ang posisyon po natin is, hindi po ito pribilehiyo, kundi ito po ay isang pagkakataon para yung mga biyaya na dumadaling sa atin is maging biyaya din tayo para sa mga kabarangay natin o para sa kapwa natin. So dapat lang po na um, gumawa tayo ng mabuti or ibigay po din natin yung serbisyo na dapat po para po sa kanila po. Ang ganda naman ang sinabi mo. Napakaganda. Hindi isang biyaya, ngunit isang pagkakataon para magbigay ng publiko serbisyo. Wow, napakaganda, napakalalim, pero sapul. Tama lahat yan po ang sinabi ninyo. Kagawad Jinky, maraming maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo sa amin. At sana makadalo kami minsan dyan at we hope, Kagawad Jinky, na magpatuloy ka sa iyong serbisyo kasama ang iyong kapitan at mga konsihal at mga kasamahan. At dyan po sa Albay, lalo-lalo na sa Barangay San Juan, Santo Domingo, kami po ni na Kapitan Don Francisco, Kagawad Marie Formentera at SK May Salazar ay nagsasabi sa inyo na maayong bugtaw. Tama ba yon? Kagawad. Ano bang salita ninyo dyan, Kagawad? Marhay na aga or good morning or marhay na Marhay, hapon, good afternoon. marhay na aga sa inyong lahat. At Kagawad Jinky, maraming maraming salamat ulit. Si Kagawad Don, Kagawad, busy-busy ngayon. Sapagkat maulan pa rin dito sa NCR, sobra. Busy-busy si Kagawad Mali, ganun din.
At si SK May naman, merong konting karamdaman yung kanyang ina, nasa ospital po, kaya po tayo na andito ngayon. Ganun pa man, hindi lang itong huling Zoom interview dahil marami po kayo na i-Zoom interview namin dito po sa barangay tayo.